magandang hapon po sa inyong lahat. Nako, dito ho sa kami live and alive. Ang aking mga kasama po si Doc Gina, si JM, si James, si Director Ina at marami pang iba. At ang ating special na panauhin, nandun sila sa Pilipinas. Pero kami po dito ay nandito pa rin, nakikitira pa rin sa Adelaide, Australia. At nung linggo natapos na ho yung aming natapos na yung daylight saving time. Kaya balik na po kami sa 1 oras na lang ang lamang natin sa Pilipinas. 1 oras at kalahati. So ngayon ay alas 4:31 dito sa Adelaide at alas 3 naman dyan sa Pilipinas. At syempre ngayong hapon, mapalad uli kami dahil kasama natin ang Muse ng NAPSI Sectoral Council at ang First Lady ng Inclinasyon. Narito po ang isa sa pinakamahusay na dentista sa Pilipinas, Doc Gina CM Manalaysay. Good afternoon. Wow, haba na. Ang daming title. Siyempre. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, very exciting ang ating topic ngayon, DJ Ron. Yeah, araw ng kagitingan, Doc Gina. Yes. At alam mo naman, itong araw ng kagitingan ay isa sa pinakamalungkot na bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas dahil parang ito yata yung pagsuko ba natin sa gera ng World War II. Pero ito naman ay nabawi ng mga sumunod na taon at ito nga taon-taon inaalala ito, Doc Gina. At yes. hindi dapat mawala ang sektor ng may kapansanan dahil marami pong mga nagkaroon ng kapansanan dahil sa nasabing digmaan. At ngayong hapon ay muli tayong babalitaan ng ating magiting na panauhin para balitaan tayo. Ano naman nangyayari? Ano nangyayari sa samahan ng mga sundalong naglingkod sa bayan na ngayon ay nagkaroon ng kapansanan? Ano ang kanilang ginagawa sa mga sandaling ito? At napakabalat natin ngayong hapon sapagkat mamaya makikilala natin muli ang ating kilalang kilala na, lalo na sa sektor ng may kapansanan. Pero bago yon, Doc Gina, makikwento muna ako sa iyo sa ating Inklo Balita. Alam mo ba, nagkaroon muli ng meeting sa unang pagkakataon ngayong 2024 ang Subcommittee on Employment ng National Council on Disability Affairs. At dito as usual ay ibinida ng lahat ng government agencies ang kanilang mga achievements sa larangan ng empleyo sa sektor ng may kapansanan. Siyempre, hindi naman sila nawala ng mga inulat at napakaganda ng naging flow ng meeting, bagamat yung mga issues pa rin natin na tulad halimbawa na ang ating mga activities ay ginagawa lamang parang nagagawa lang tuwing NDPR week, no? Pero ito naman ay pinabulaanan ng mga committee members sapagkat sila daw naman ay may ginagawa sa buong taon na nakakapag-ulat lang sila tuwing NDPR week. Pero yun daw ay unti-unti nang babaguhin sa terminong ito. At magkakaroon din ng maraming hakbangin. Alam mo, yung DTI at talagang sinabi nila marami silang pondo para sa livelihood ng may kapansanan. Kailangan lamang ay makarating sa may kapansanan yung kanilang programa. At syempre, sa nasabi ding pagpupulong, pinabulaanan ni Attorney Rhea ng NCDA na binabaliwala ang mga PDAW officers sapagkat nabanggit sa pagpupulong yung executive order na binigay dati ni dating Secretary at ngayon ni Congressman Erwin Tulfo tungkol sa assistive devices. Sinabi na ni Atty. Rhea na titingnan niya ang nasabing executive order at ito raw ay dapat hindi mangyari sapagkat pinagtatanggol ng NCDA di umano ang mga PDAW officers. Yan ang mga ilang kwento, Doc Gina. Masaya yung kwentuhan namin sa Subcommittee on Employment at binabati natin si Miss Mirla Sadinio, si Atty. Rhea at saka ang lahat ng NCDA staff sapagkat napakaganda ng visuals nila ngayon. Bagamat siyempre problema pa rin natin yung signal, napakahina pa rin ang signal pero
out of control na yun ng NCDA. But overall, maganda naman ang takbo ng mga nangyayari sa National Council on Disability Affairs. So, without further ado, Doc Gina, ipakilala na natin ang ating magiting na panauhin sa hapong ito. Yes. Timely yung iyong include balita, no? Kasi yung sabi ko nga nung sa NAPSI Council first quarter meeting is napag-usapan bakit kailangan mamili ng ating mga persons with disability kung ang kukunin ba nung beneficiary is nung claimant is between educational assistance or assistive devices, 'di ba? It has to be DJ Ron parehas kasi Tama the yun. child Tama need yun. both. Yes. At yes. Yeah, go ahead, ma'am. Go ahead. Okay. So ngayon ay papakilala na natin ang ating magiting na guest sa hapong ito. Siya ay tinatawag namin bulagcaster. Enlisted in a regular force Philippine Navy, AFP, 30 March 1974. Retired Petty Officer, 3rd Class Philippine Coast Guard, PN due to service-connected disability. Naging totally blind po siya noong 6th of June 1992. Ako'y nagkaroon ng kapansanan 1994. So magkasunod lang pala kami. Elected council member, Region 4A Persons with Disability Sectoral Council, National Anti-Poverty Commission nitong December lang po of 2023. So kasama po natin siya as one of the council member ng NAPSI. One of the nominees din po siya ng sectoral representative o in short SR ang tawag namin doon, Persons with Disability Sectoral Council, NAPSI, noong December 23 at ngayon po ay hindi pa naglalahad ang ating presidente kung sino nga ba ang ating SR. So siya ay Cobra Pinoy Hero Awardee for Media of 2013. Nako, ang dami ring awards ng ating guest. And then Apolinario Mabini Presidential Awardee din siya for Media ng 2018. 'Di ba? Nakaka-proud. Apolinario Mabini. Yes. So go ahead, Doc Gina. Okay. Apolinario Mabini Awardee for Media, National Press Club with Plaque of Appreciation ng National Anti-Poverty Commission nitong December of 2023 lang. So without further ado, andito po yung ating guest, si Mr. Ronel San Pascual, retired Philippine or PM. Romel, oo. Romel. Romel, hindi Ronel. Romel nga. Kasi naman, nagsabay pa kayong dalawa. Isang Ronel at saka isang Romel. Kasi parehong gwapo. Pinagsabay mo yung parehong gwapo. Kaya gano'n. Good afternoon, Sir Romel. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon, DJ Ronnie and si Gina. Sa napakagandang introduction. Pero parang, alam nyo na, talagang dalalagyan ng ating paglilingkod para sa ating mga kapatid na may kapansanan. So, at yun nga, naging enlisted personnel tayo na Armed Forces of the Philippines, particular po ng Philippine Navy, and I retired as Philippine Coast Guard 1992. Okay. Yun po. Thank you, Gina and DJ Ronnie. Alright, thank you very much. Ngayon, anong huling ranggo mo dun sa sundalo bago ka nagkaroon ng kapansanan? Ayan, Petty Officer 3rd Class. And one rank higher siya sa pera sa pension lang. Pero I retained the rank Petty Officer 3rd Class. Okay. Namimiss mo ba ang maging sundalo? Ay, siyempre. Kaya kapag nakarinig ako ng mga aktibidades ng sundalo, abay talagang sabi ko, yan, ganyan, karoon. Diyan kami, ito nangyari, mga ganun pa. Yung wento-wento na lang. Pero very proud at wala akong, kumbaga,
Inanakit or anuman sama ng loob, nagkaroon ako ng kapansanan sa pagiging sundalo. Yeah. Ano mga nami-miss mo, sir, sa pagiging isang sundalo? Bakit, una-una, bakit mo pa pinili maging sundalo? Ang dami-dami naman pwedeng karera dyan. Meron ka pa mga kamag-anak na sundalo, may kaibigan ka. Sino nag-influensya sa'yo para pumili ka na maging sundalo? Ano mo, ang military career runs ko sa pamilya, no? My tatay is a veteran at inaalala ko nga kahapon nakasama doon sa araw ng kagitingan na siya ay nakasama din sa East Central Luzon Guerrilla activities ng Mountain Corps Regiment, no? Na nakatat sila noon sa Luzon. So, siya yung parang nagbigay sa akin ng ano ito. Magsundalo pa parang tapos, aksidente, no? Na medyo maloko tayo noon. Graduate ng high school. Yun nga ulit, meron nagsabi, Romel, magsundalo ka. Yun. The start of my military career. Na wala sa loob ko, pumunta ako sa Campanildo, take yung examination, and naipasa naman natin, tuloy-tuloy na. Sundalo na. Okay. Anong pinaka hindi mo malilimutan sa pagiging sundalo? Maraming hindi ako malilimutan. Pero pinaka hindi siguro, yung nawalan ako ng paningin. Hindi. Before yung mawalan ka ng paningin, napalabang ka na ba bago ka mawalan ng paningin? Kumbaga napasaba ka din sa mga labanan noon sa gera halimbawa. Yes, sa Mindanao, halimbawa. Tama 'yon kasi medyo maselan yung aming assignment noon. Hindi na. Yung katanungan ko, Ronnie, na if napasama at during that time, ang gulo sa Mindanao noon, after taking my oath as apprentice seaman in the Navy, ay nag-training na tayo ng 6 na buwan sa Philippines, which is magtatawa ka bakit ang training ko, basic military training ko ay Army. Ang kapag ginaldol, DJ Ronnie, kasi composite yan. Andiyan ang Air Force, Navy, Army, and all PC in Constabulary. So, after my training as a jungle warfare mounted operation force, yung jungle fighter na tinatawag noon, napadala na ako sa Mindanao. In 78. Okay. And 1978 pala natapos yung tour of duty ko doon. 1975, Mindanao na ako eh. Okay. And then anong natutunan mong values o isa o dalawang values na gusto mong i-share sa amin na natutunan mo sa pagiging sundalo na dala mo sa iyong... Alam mo, napakagandang tanong yan. Alam mo, DJ Ronnie, napakagandang tanong kasi alam mo talaga yung values na pinakakaingatan natin at natutunan ko sa militar. Yung disiplina, number 1 yan. Disiplina. Yung pangalawa is yung ating parang yung katatagan na ano man ang dumating, we are prepared kasi nagkaroon kami ng military training na regarding ano man yung magiging. Kasi alam mo, sundalo ka, natural, ano man yung dumating, prepared ka. Kaya yung katatagan, nabanggit ko yan kasi hindi sumagin sa isipan ko nung ako'y mabulag, nasa hospital ako. Wala akong sinisi. Basta sabi ko, ngayon, after my medical rehab, nagkaroon ng vocational rehab, then yun na, ay tuloy. Parang walang nangyari. Yes. Sir, alam ko medyo mahirap, no? Pero pakibalik mo yung kaunti lang na pwede mong ibahagi sa amin. Paano nabulag si Caromel San Pascual? Anong sa gera ba 'yon? Sakit o paano ba? Paano ba nangyari nun?
yung pwede mo lang ibahagi sa amin, oo. Yes. I was on a confidential mission Okay. in Zamboanga Peninsula. Doon natin nakuha yung ating kapansanan. At it's a very delicate mission na kaya nung naging gusto ko isang beses sa isang TV program, yun nga ang pinakasasabi ko na possibly siguro pwede na lang natin yung parang yung ibali ba, pero this is a service-connected disability ang pagkukulang ko. Kaya I'm now receiving my pension sa Armed Forces of the Philippines, sa Tibao at sa AAP Finance Center na talaga namang wala kang pagsisisihan kasi kumbaga well taken care of ang sundalo mga may kapansanan. Okay, sir noong nabulag ka, may pamilya ka na ba noon? Oo. May anak na akong ang misis ko, ang anak niya ay 3. Tatlo na ang anak mo noon. Paano nila tinanggap yung pagkabulag mo dahil sa serbisyo? Ayun, dahil nga lagi akong wala, ay lagi sa field, sa service. Parang sila, kumbaga nabigla, lalo na nung nagkataon na yung lalo sa pag-aaral nila, medyo naapektuhan kasi naka-enroll sila noon sa medyo magandang school. Tapos kailan nga doon, siyempre, pag na-retired ka na, pension na lang tatanggapin mo. Yun, pero naipaliwanag ko naman sa kanila and yung bang sa magandang paliwanag lang sa kanila, walang nawala sa tatay ko. At nawala lang paningin na malaking katuturan kasi inoffer natin ito sa bayan. Na yung mata ko ay which is, at sabi ko nga noon ako'y mabulag, DJ Ronnie, noong ako'y mabulag, noon ako nakakita. Kaya it's talaga, hindi ang ako... Ang ganda. Diba? So, Doc Gina, nung daw siya ay nabulag, saka lang siya nakakita. Go ahead, with your questions, Doc Gina. Oo nga Pero gusto ko lang din i-share na, ang ganda nga nung segue na yon yung kailan nabulag, tsaka siya nakakita sa mga bagay-bagay. So, ang tanong ko, hindi ba talaga naging struggle sa'yo nung nabulag ka? So, wala bang changes? Wala bang, yung mga, madalas na pinagdadaanan ng mga taong walang kapansanan, bigla nagkaroon ng kapansanan? Parang mabilis mo siyang natanggap? Yes, alam siya, sabi ko nga siya, nung ako'y nabulag, noon ako nakakita, kaya yan yung paborito ko talagang, tinalo ko yan sa paghabang nag-iisip. Yun ko experience. Kasi sabi ko nga noon, maloko ako. Hindi ko alam yung mali at tama. Diretso lang ako ng diretso. This time na mabulag ako, noon ka nakita yung kahalagahan. Meron pa ako siguro, sabi ka. Kaya nga, hindi ako madaling, kumbaga, yung masiraan ng loob, na meron akong inaambisyon, sabihin na natin, sa trabaho o sa pakikisama sa kasamahan. But ang umiira lagi sa akin, yung, ano lang to, barya lang yan. Kasi noon, pakurot-kurot lang kayo sa akin. Di ba? Yung parang gano'n lang ang tingin ko sa kapansanan ko. At lagi ko iniisip noon, ako ang may problema kung hindi ako magtutuloy sa aking kaliruman yan o paglilingkod sa bayan o ano pa man na pwede nating mapakinabangan sa dun sa siyempre malalagay ulit sa maganda yung aking kabuhayan. At the same time, matulong tayo. Ayun, tuloy ko lang din. So, kumbaga hindi ka masyadong naapektuhan sa iyong pagkabulag. Paano ka naman na naging aktibo sa advokasya? Kasi DJ Ron, di ba, bulagcaster nga siya. I mean, broadcaster. So, he invited me once in his program. Pero with all due respect, Gina, para lang hindi maputol, nung laging sundalo ka, ano ang mga nung ikaw nagkaroon ng kapansanan at medyo wala ka na sa serbisyo, ano ang mga suportang karagdagan na binigay sa iyo ng Armed Forces of the Philippines? Yun, after my separation from the service at the age of
38 din, no? Naging priority naman tayo dahil meron parang sabi ko, ang kailangan ko lang naman ay yung aking bibig, o yung paalaman na pwede tayong, nag-apply ako ng sa Armed Forces Radio. Okay. And, binigyan tayo ng pagkakataon, gulat nga ako, unang program ko, 1 week agad eh. Daily program, ano ito? Kaya lang, siyempre may background na tayo from na being reporter din ako ng DCXL. Bulag na ako doon. Nakakasama tayo na noon, DJ Ronnie. So, yes, oo. Hindi ibibigay DJ Ronnie kung di natin kaya, di ba? Tama. Okay. So yun ang unang binigay sa iyo ng Armed Forces Philippines, natanggap ka sa Armed Forces Radio. At Yes. simula na yun ng iyong broadcasting career, di ba? Yes. Ano ang mga naging challenges mo? Kasi Doc Gina, iba yung mga challenges nila na nasa NCR kaysa kami mga broadcaster na probinsyano. Iba yung kanila sa challenges namin eh. So, pwede bang ibahagi mo sa amin papaano mo pinatunayan sa mga mapanghusgang mundo ng broadcasting na tayo mga bulag ay kaya ding maging broadcaster? Kaya nga, DJ Ronnie, kaya ako natawa, alam mo, yung experience mo, experience ko din. Kasi hanggang sa ngayon, DJ Ronnie, hindi nila matanggap na kaya ng Bulaga mag-broadcast. Lagi ang tanong nila, paano ginagawa mo? Paano mo nagagawa yan? Minsan may maririnig ka pa na, hindi ito sama ng loob na. Minsan may maririnig mo pa. Nagbubulag-bulagan lang yan. Isipin mo, walang script, wala lahat, di ba? Sabi mo nga sa kanila, kung itong Armed Forces Radio ay hindi matibay, ang mga poste rito, baksak na to. Kasi araw-araw, paglabas ko ng aking barak, papunta ko sa akin. Bunggo siya. Nakakalimutan ka. Siyempre, excited ka. Biglang may sasalubong na mga listeners na humingi ng tulong. Ganyan. Excited ako na nakalimutan ko, bulag pala ako, DJ Rani. Talagang hindi gusto natin, kaya hanggang ngayon nasa broadcast tayo, talagang mailapat natin ang kaisipan ng ating mga kababayan. Walang nawala po sa amin. Di ba? Tama. And of course, may sinabi ka mga natulungan ka. Anong feeling? Anong pakiramdam na alam ko dati sundalo ko, mayabang ako, magaling ako, ha? Yes. Ngayon bulag ako, binigyan uli ako ng pagkakataon ng Panginoon na makatulong. Anong naramdaman mo at that time na may unang natulungan kang tao dahil sa pagiging broadcaster mo? Alam mo, napakagandang tanong yan. DJ Rani, kasi talagang sabi ko nga sa'yo, kung ano na-experience mo, ay na-experience ko. Kasi hindi ka naman tumigil, matatag ka, di ba? So alam mo, meron akong yung program ko sa Armed Forces Radio at DCXL, meron akong public service portion, no? Which is, ina-announce ko na meron akong connect sa St. Luke's, mga hospitals regarding dun sa cataract operation. Kaya wala tatawag pa lang, hindi ko pa na ibubuga. Cataract operation. Alam mo, one time, yung bang parang public announcement, nagpapasayo ko, umiikot ako sa bayan namin, nakasakay sa isang, that time kagawad pa ako, so umiram ako ng sasakyan. Ina-announce ko ano yung programa na binibigay in connection with, coordination with this St. Luke's Medical Center, yung cataract operation, yung ano-ano pa na. Alam mo, may lumapit sa akin, DJ Rani, nakahinto yung aking sasakyan dahil medyo nagpapahinga. So, sabi, bakit yung mata mo hindi mo ipa-opera? Kaya nga, sabi ko, ito talaga, kahit naipakita mo na, di ba? Tama. Very good. At yung ngayon, Doc Gina, sige, pakitanong mo na yung sa advocacy. Go ahead, Doc. Sorry for cutting you there. Go ahead. Yeah, it's okay. So yun nga, since nandyan ka na sa, naging broadcaster ka pa ba muna before ka naging advocate or simultaneous na siya? Kasi yun nga, na-invite niya ako once. No, nag-start pa lang ako mag-advocate. Alam mo, yes, sir. Doktora, and yung parang sabay,
kasi na ano ko na ito ay isang po pwede nating puntahan lalong-lalo sa mga bulag and siyempre hindi naman malaki ang agwat sa akin is DJ Ronnie sa pag-broadcast. Sabi ko, kaya ni DJ Ronnie, bakit hindi na Romel San Pascual? Kasi sa edad, lamang ako dyan, pero sa broadcast, nauna sa akin yan siguro 2 minuto. Niloko lang. Tama yun, boss. Tama yun. Ito naman yun. Ang natatandaan ko, nakikinig ko, Radyo Balisong. Oo. Yes, sir. Kaya, Yes, sir. So nagsimula yung advocacy ako na malaki ang magagawa if nasa radyo ka, may mic ka. At ang kagandahan nun, yung mic ko, hindi ko binabayaran, DJ Ronnie, di ba? At tayo, yung baga talent tayo ng isang radio station, which is na-maintain natin yan simula sa nagyayabang na, DJ Ronnie. Sige, go. Ipagyabang mo. Yeah. Nagsimula ako sa DCXL, which is siguro, kilala niyo yun. Kasama natin si Katrina Casino. Katrina Segundo Casino. Yan, di ba? Yung mga nakasama natin noon. And sila Mimi Gakuma. Yan, sa K-Forum. Yan yung list natin, no? Sa K-Forum. And I was hired also na field reporter. Sasabi natin, kauna-una field reporter na totally blind, which is, naging chief reporter pa ako ng Armed Forces for the Philippines. Yeah. So, yun yung naging Doc Gina siya, na ito yung advokasya, mas malakas kasi pag katulad nito, yung sa inclinasyon, napakalaking bagay, nakikita na nila, narinig pa, at tayo mismo. Kasi alam natin ano yung dapat nating ibuga, ipaalam sa publiko. Di ba? Kasi tayo yun tayo nakakaramdam. Kaya sabi ko nga, siguro maski pumikit na uli yung mata ko, hindi ako bibitaw bilang isang mamamahayag dahil nga na-improvise din tayo ng maraming mamamahayag katulad ni Kuya Atong Balatong, ayan, si DJ Rani, si DJ Rani. Una sa akin yan talaga, hindi lang isang paligo sa broadcast. Mga dalawa na siguro. Yes, DJ. Yeah. DJ, naalala, hindi ko makakalimutan sa kanya yung kay Mr. ano ba yung taga Marikina CM na sinabihan tayo na may mga kapansanan na nga kayo. Mag-stay kayo sa inyong bago. Sige nga, pakirecord mo nga siya ulit. Ayoko na banggitin yung pangalan niya, pero siya ay... Anong sinabi? Yan, bigyan natin ng konting background. Kasi may sinusulong yan na batas noon. Na-invite ako sa isang press con. Yung leader ng mga broadcasters sa Pilipinas, which is I'm one of the board of directors. So may talaga, lagi akong may tanong ko kung baka Romel. Kumbaga, inaaral ko. Ano itatanong ko rito? Ang layo, ang pinag-uusapan. Bating Pilipino, yung kanyang, siguro meron ka na idea. Bating Pilipino, yung kanyang isang ordinance bill na yung pagbati ng Pilipino, naipasa naman yon. So, dinidiscuss namin, nakasama nga ako. Nakasegue ko, nakakita ako ng pwede ko itanong. Kasi nga, nabanggit yung, banggitan natin, MMDA, no? Yeah. Isip ko, ito yung marami nang ginawa sa amin na nagtayo ng mga, hindi kaya akit. Yes. Yeah? Hindi, barrier-free Philippines ang ginawa niya. Talagang barrier yung ginawa niya. Kaya nga. DJ Randy and Doc, wala naman ako. Ang ginawa niya, doon ako napika, medyo, dahil doon sabi niya, bakit pa kayo lumalabas? Kaya sabi ko nga sa kanya, bakit yung kami pipigilang lumabas? Kaya nagpapakita sa pamilya ko. Yun, bigla siyang nag-aralgal na. Baga parang, gano'n. Kaya may record tayo niyan. At buti naman, yung nawala na rin siya, hindi sa, nawala siya sa public service. Sa public service, nung siya ating ika nga, parang kinwestiyon, bakit mo gagawin na, para bang ayaw niya tayo, na lumabas na. Marami na siyang, kumbaga, marinig sa kanya, like siguro, tatandaan yon yung from Club Filipino, naglakad yata ang ating mga leaders
Yes, Diba? pagkatapos niyan, pagkatapos ng kanyang statement, nag-rally. Yes. Oo, di ba? Kaya yon, tayo naman ay pwedeng pigilan kung tama yung kanila. Pero kung hindi, lalo na sa implementasyon ng mga batas natin para sa ating mga may kapansanan, persons with disability, atin itong talagang tatayuan ni Gerani and CMD na. Okay, tama yun, sir, no? Pero hindi pa natapos yung pagsubok mo, halimbawa. Ngayon, bukod sa pagiging bulag, naka-wheelchair ka pa ngayon, ano? Oo. Paano yun? Pakikwento mo sa amin yung unang araw nun na sinabi na gano'n magiging, gagamit ka ng wheelchair para ikay makagalaw ng maayos. Anong sinabi mo sa sarili mo? Anong sinabi ng pamilya mo? At paano mo na-overcome paano mo nalagpasan yung lungkot ng ganong, o nalungkot ka ba sa ganong kalagayan? Dumating din yung siguro konting saglit, no, na nalungkot ako. Pero that time kasi ka-atake ko lang sa puso, no? And that time ka-atake ko lang sa puso. Nasa Veterans Medical Center ako. From UE transfer ako sa Veterans Medical Center. So nakita nga nila na kasi kaya ako na-comply sa UERM dahil papuputol ko na siya. But nauna yung atake bago maputol. So, na-comply, transfer from UE, na ayos naman yung atake ko, nasa Veterans Medical Center na ako. Yun naman ang pinokosan ko, yung gangrene. May gangrene na yung kanang pa ako. So, nasabihin nila sa akin na, ayan, kailangan ng putulin, nag-scan, yung Doppler scan, no? Yung takbo ng dugo kung hanggang saan. Sabi nila, below the knee, puputulin. Ako naman, siguro, ba't yung iba na artificial ang paa, okay naman. Nagkataon lang mahirap siguro dahil bulag ako. Diba? Ngayon, natanggap ko siya na hinanap ko siya ng paraan, nagagaan ng buhay ko. So, kinausap ko yung mga kaibigan natin na may connection para ako'y magkaroon ng paa. Siyempre, namimili tayo ng maganda kung pwede nga. Of course. So yun, ang ma-share ko lang sa atin, no? Talagang hindi, yung ako talaga, value ko yung, marami akong plano eh. Hindi umubra yung isa, may fallback ako at the same time, kinukonsol ko yung sarili ko, hindi para sa yung gobyerno. Diba? Mga ganon. Tama. Ni CMD na, hindi ako nakaramdam ng parang sama na loob. Ever since. Hindi yan dahil ni-interview ako. Pero yun ang gusto ko impart na talagang tayo gagawa para gumawa ng buhay. Di ba? Tama yun. And dahil dyan, ikaw ay nakilala na naming lahat, no? Ako, yung bulag caster, sino ang nagbinyag doon sa'yo? Ikaw ba o kasi yung halimbawa, yung aking DJ Ronnie, ang nagbinyag noon yung isang Rotarian sa Lipa, di ba? Yeah. Hindi ko naisip yun. Hindi, ikaw, wag Ronel DJ Ronnie para kunyari gwapo, ganyan. Pero ikaw, bulag caster ang sinabi mo, halimbawa, no? Sino nagbinyag sa'yo noon, sir? Kasi, hindi lang ba sabi mo, lahat na, alam mo, DJ Ronnie, yung pagiging bulag caster, parang, ito na yung kaya kong gawin. Parang, sumagi sa isip ko. Kasi may mga kilala ko, yung si Roadcaster Navarro. Yan. Roadcaster Navarro. Tapos, marami na gumagamit ng caster. Sabi ko, siguro, tama-tama. Bulag ako. Rhyme na, nag-ano naman siya, maganda naman pakinggan. Bakit hindi ito gamitin ko? At maraming nag-advise sa akin that time na hindi pa tayo masyadong tanggap sa sining ng pamamahaya, gano'n? Sinabihan ako na bakit ko daw sinasabing bulag ako. Sabi ko, hindi. Gusto ko, makilala ko as bulag caster at ito kaya namin gawin. Diba? Ayun, yung nagsimula yung tigil. Tapos, bali, ginanahan ako
ngayon mismo may press con ako sa yung malaking press club, ano? Yung sa, parang solidaridad na yan. Okay, okay. Na-meet ko si Caselo Lagbay, yung pinakamahabang naglingkod na National Press Club President. Of course. Siya lang rin parang nag-confirm dun sa aking binyag, kinumpirm ako, bulag-caster ka na rin. Yun. Caselo Lagbay, my mentor, and Kuya Atong Balatong. Yan yung si Atong Balatong, Doc Gina, yun yung mga nasa DCRM Radyo Manila, di ba? Yes, yun yung medyo hindi ko sila. Hindi, yun ang golden era of Philippine broadcasting. Andiyan si Tia Deli Magpayo, si Rafael Yabut. Yan ang mga broadcaster na si Bobby Guanzon, si Mario Garcia. Yan ang mga the best of the best. The best of the best of Philippine radio broadcasting. Anyway, Caromel, nag-start ka na sa advocacy. Pwede bang kwentuhan mo kami ano ang 2 o 3 nagawa mo as an advocate, tagapagsalita ng Pilipinong may kapansanan? As an advocate, ang aking masasabi na nagawa na at gagawin pa natin, yung talagang dapat yung para sa atin ay makanta natin at yung advokasya ay talagang maisulong ng hindi tayo dapat umatras katulad nung marami na sa broadcasting ay pakita na natin, di ba, DJ Ronnie na siguro una ka rin sa akin na naging licensed broadcaster. Alam ko yun. Yeah, totally. Naging KBP, tayo, di ba? Accredited broadcaster, Sa Wounded Soldiers naman, dahil doon sa mentor sa atin ni Captain Talion, nakapag-organize tayo ng bagong, yun nga, yung Wounded Soldiers Agriculture Cooperative sa tulong ni Captain Jerome at dating mga kasama. At sa buong Rizal, ay pwede natin magpagmalaki na tayo din ang founder ng Rizal Council of Persons with Disability with dating Executive Director Carmen Subiaga. Na yung CBR, noon pa lang ako nagsisimula, ayan ang naging talagang nakita ko na pangangailangan ng kapwa natin dito kapansanan. So, this is the first time na nakita ko din doon. Bali, inintindi kami ng provincial board at si Governor Inares that time na hindi lang natuloy, magkakaroon na sana, sinate natin doon, DJ Ronnie, yung old law, yung sa DILP law na local government code, na dapat yung, halimbawa, indigenous people, PWD, women, pagpipiliin yan to sit as board member, di ba? Okay. So, sectoral representation. Binigay sa atin yan, talagang nakuha ng PWD, but siyempre alam mo na yung yung pagiging parang ayaw nila. May marinig pa ako doon na hindi nga yan nagpakahirap, hindi nga yan gumastos, ang sweldo niyan makakatulad natin. Kaya doon ako talaga sa Rizal, sabi ko nga ay palawakin natin. Kaya as of now naman, ang Rizal, to the help of maraming leaders, kaya maswerte kami sa Rizal. Thank you sa Southern Tagalog. Diyan yung matitining mga leaders natin, di ba? Kaya nga, dyan ko unang narinig, alam mo, sa Rizal, sana wag naman ganun mangyari. Alam mo ba, binulat-lat ko yung PAL, Budget for Persons with Disability, no? Aniwala ka ba, mas malaki pa yung budget ng mga K9 dogs. Okay. Tayo ay, pwedeng balikan 50,000 DJ Rani. Sa buong probinsya. Sa buong probinsya. Buong probinsya. Grabe, Pinagtulong-tulungan namin nila Ma'am Carmen yan at yung iba pa, yung mga iba wala na, sila Luis Arellano, di ba? Sila Atty. Duran, siguro, nabit mo na rin. Right. Yan yung mga kasama natin. Binigyan tayo ng maimulat natin sila
binigyan tayo ng opisina sa Kapitolyo at na-maintain natin pati yung Persons with Disability Council na para bang wala pang mga konseho doon, para bang talagang dahil doon sa nakita niya na yung sidhi nung ating kagustuhan na tayo ay ma-represent, no, even sa provincial at the same time. Susunod natin sana yon yung mga municipal level. Kaya lang, medyo iniatras yun, di ba? Alam mo, iniatras yun eh. Pero ngayon, tama. Sa NAPSI ay nagkakaroon din ng move na ang indigenous people ay meron na sila sa Tarlac, simula sa barangay level hanggang provincial board, ay ang umuupo na isang board member ay galing sa Katutubo. Kaya pwedeng mag-materialize sa danda na si Doc Gina na pwede natin pagtulong-tulungan para ipusti natin to na ang sektor ng may kapansanan ay magkaroon din ng permanente na upuan sa bawat konseho. Okay, maikli lang, Doc Gina. Ayun. CM Romel. Ano ba ang kahalagahan ng ganyang anong kahalagahan ng mga ganyang representasyon? Kasi ang ibang mga kababayan natin na mga may kapansanan, ang mga may nandun lagi sa Maynila, laging pulong ng pulong, wala namang nadadala sa ibaba. Ikaw, bilang naging representante ng probinsya, ngayong kinatawa ng region, ano ba ang talagang nadadala ninyo sa sektor ng may kapansanan? Ayun, kasi alam mo ang representasyon at yung ating pagkilos, yan ay lagi, DJ Ronnie, na lagi kong panawagan, dapat magkaisa tayo. Kasi even andyan kami, like nung previous council ng persons with disabilities, madalas kumatinig yun, ano ba ginawa nyo? No? Ano ba, kasi hindi naman natin kailangan ibandera yan. Kasi lalo nung mag-COVID-19, ay tuloy ang ating mga hindi po masasabi paglaban. Yung advokasya natin na yun, yung implementation ng PP 344, yung RA 16070, makita naman natin, DJ Ronnie, na yung PIDAW organization nga ngayon, medyo ika nga nagsimula din yan doon sa pagtutulak natin sa konseho na dapat ay magkaroon ng organization o federation na pwedeng tumutok talaga at makaagapay ng ating sectoral council ng NAPSI. Kasi ang lagi kong panawagan, sana tayo ay yung bang tulad mo, yung mga kilala natin sa Kabulagan, at talagang ang hangarin ay magkaisa at talagang sabi natin, mahirap mangyari yon. Pero kung laging handun yung pagbibigayan, di ba? As tayo noon, na-experience natin yan. Di ba? Naging council member ka rin ng NAPSI. So, ibang talagang i-set aside yung ako to akin to. Di ba? Mga ganun. Yun lang ang aking pwedeng ma-share na siguro after my term as council member, sa tulong ninyo, DJ Ronnie, si Angina, at lahat ng mga may kapansanan na ang kagustuhan ay magkaroon tayo ng pagkakaisa, di ba? Yun siguro ang aking din, aking parang minimiti na talagang magkaroon ng tunay na pagkakaisa. Okay, Doc Gina? Yes. Oo, yung sa NAPSI, ano ba ang talagang kahalagahan nito? Kasi 'di ba, sa NAPSI more on a policy development. So first time ko naka-attend ng council meeting at nakita ko na tama yung sinasabi nila na nag-o-overtime. Kasi nga kailangan mong tapusin muna yung position paper kasi na halimbawa, katulad ko, ako yung naka-assist, ako yung nasa NCR, uma-attend ngayon sa Senate TWG meeting or Technical Working Group. Kung ano yung napag-usapan doon, i-relay mo ngayon doon sa 24 council members. So nagkataon na first council member, doon na yun pinag-usapan at hindi natapos yung meeting na yun hanggang hindi nag-agree na maipasa sa level ng mga council members yung provision
doon sa pagtataas ng percentage para doon sa pag-hire ng mga taong may kapansanan from 1% to 2%. Though sinabi ko nga na bakit kailangan ng lagyan ng percentage. Yun yung DJ sabi ko, tinanong ko yun doon sa hindi ba po pwedeng na lang mag-hire? Kaya lang knowing how the government runs or kaya 'di ba yung mga nakasanayan, pag walang flooring, wala eh. Kung isa lang ang ilagay nila, 'di ba? Isa lang 'yon. So napakahalaga talaga ng NAPSI. Tama. At siguro suggestion sa inyong mga council members ngayon, sirain natin yung ganong sirain natin yung ganong pag-iisip na nakapag-hire na kami ng 1%, 2%, okay na 'yon. Huwag tayong pumunta doon. Laging itanong natin, bakit ayaw nyo kaming i-hire? Ba't ayaw nyo kaming kunin? Qualified kami. Qualified kami. Pag sinabi mong qualified kami, regardless kung may kapansanan ka o wala, kailangan yun ang tingnan ng gobyerno. Yes. Diba? Pag ikaw ay qualified, kaya may kapansanan ka o wala, hindi dapat pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan yung qualification. Ang pinag-uusapan yung kaya mo ba yung trabaho. Kasi pagka sinalay natin ng gobyerno, kami, kumuha na kami ng 2%, lagpas pa nga kami eh. Yan yung lumabas doon sa session. Hindi yun ang hindi yun ang pulong dito. Sapagkat alam ba nila na triple ang efforts ng may kapansanan para makapag-aral lang sa college, ha? At hindi lang yun. Maraming sinasalunga ang mga may kapansanan kaysa sa mga walang kapansanan, tapos ganyan ang trato sa atin ng gobyerno. Di ba? Yes. Anyway, yes, please go ahead, Com Romelo. Ang napakalaga niyan siguro, dahil tayo naman yung past policy development and monitoring. Mas bigyan natin ng importansya yung pulisiya na makakatulong sa ating sektor na pagtulong-tulungan na. Yung bang lagi may consultation na siguro sa ground, sila yung nakakaalam eh. Tayo, iyaano na lang natin. Kumbaga, gawa na lang natin ng mga pulisiya na ang kaisipan ay galing doon sa dapat na makinabang at siyang naaapektuhan. Hindi yung mag-uusap lang. Ako noon sa NAPSI, sabi ko, hindi lang tayo dapat mag-usap dito. Dapat i-ano natin yung stakeholders, yung lahat na lalo na yung nasa ground. Kasi tayo dito, siyempre sa Metro Manila, sa Calabarzon, tayo ay karamihan, mga nakaandyan na talagang pag ginusto, pag-represent, pag-represent. At pati yung dawak ng partisipasyon ay unang-una nakikita natin dito na kumbaga parang for compliance, di ba? Merong nakita mo yun? Compliance mo kompleto lang, 4 sa isang milyon. Hindi yun. Paano mo matatouch? Diba? Bago tayo mawala ng oras, sir, pakibahagi mo sa amin yung isa o dalawang pangarap mo o pananaw mo, vision, pangitain mo sa pagiging council representative mo at baka sa hinaharap sectoral representative. Ano ang iyong isa o dalawang pananaw, vision sa pagiging council representative mo, sir? Sir, DJ Rani and si Antina, ang aking pananaw after siguro kahit hindi tayo maging SR, ang pananaw ko ay yung talagang sinasabi laging sigaw ng ating mga kapwa may kapansanan, na yung equality, sana yung lahat ng karapatan natin kasi may kaakibat na responsibility. Hindi yung kaya lang sa tingin ko siguro ay sobra na sa mga may kapansanan, di ba? Ang inaano ko doon na yung dapat paroon ay talagang magkaroon na tayo ng sabi nga accessible, friendly, and yan yung mga dapat nararanasan ng ating mga may kapansanan. Na ako sa akin yung sa akin yung mga batas
Oo. Wala tayo magtalo-talo doon. Oo. Yeah. Oo. Sa akin si Go ahead. Romel, ang pakiusap ko sa inyong dalawa, subukan ninyong pag-isipan na tanggalin na yung friendly kasi wala namang friendly sa batas. Compliance. Compliance, di ba? Okay. Ngayon, ito pa, para sa akin Dapat. huling Tama. huling dalawang punto ko sa iyo bago ko ibigay kay Doc Gina for her final points. Bilang isang probinsyanong gaya ko, sir, ano ang encouragement mo sa mga leader natin sa probinsya na madalas ay namamaliit pa rin ng mga mayayabang dyan sa NCR na mga leaders kuno natin? Anong encouragement mo sa ating mga leader sa probinsya? Sa ating mga leader sa probinsya, wala po kayong pinagkaiba sa leader sa Metro Manila. Yung po tandaan mo. Ang alam nila, alam din ninyo. Atin lang po ito na kumbaga gusto natin mag-participate, hanapin natin. Kung hindi tayo inaabot ng mga nandyan na mga namimili o ano man, tayo na humanap. Sa akin lang, DJ Ronnie, walang pinagkaiba ang leader ng probinsya at leader ng Metro Manila. Amen ako dyan. Amen ako. Okay, Doc Gina, sa iyong final point bago yung aking huling tanong kay hindi. Gusto ko lang malaman kung yung sa samahan na ginagawa nila ngayon dyan sa samahan ng mga may kapansanang soldiers na mga magsasaka. Elab siya at least 1 to 2 minutes. CM Romel. Yeah. Thank you very much, CM Gina. Gusto ko talaga din maano yan. Alam nyo, ang Wounded Soldiers Agricultural Cooperative, unang nagsimula yan, kami ay nagsimula muna doon sa yung mushroom processing, yung mga mushroom And, kabuti. Kabuti. At yan naman, napakaswerte DJ Ronnie na ang Wounded Soldiers, siyempre talagang kinikilala naman ng ating armed forces, no? Nabigyan kami ng lupa. 5 hectares ito na ngayon ay andyan sa Nasugbu, Batangas na andun yung ating, may piggery na tayo doon, meron tayong mushroom yung matawag dito, parang mushroom culture farm. Oo. Yan. At meron na rin tayong canteen doon, and for info, DJ Ronnie, pag napasyal ka na Pag-Inaldo, si MD na, meron tayong Warriors Canteen. At yun ang ating... Hello, Warrior? Warriors Canteen. Warriors Canteen. Dito tayo dyan, si MD na. At ito, meron pa rin... Kasi ang aming cooperative ay ginawa natin open, hindi yung katulad ng halimbawa, Wounded Soldiers Agricultural Cooperative, kami lang yung pwedeng mag-membro. In-expand namin ang membership through doon sa amendments ng aming mandato sa kooperatiba na extend natin to sa all persons with disability, which is siyempre qualified, dadaan din sa screening namin kung ano yung biyaya ng regular member, biyaya ng mga members natin persons with disability, which is halimbawa yung Wounded Soldiers kasi agricultural cooperative, marami kaming mga businesses ngayon na talagang makakatulong sa kapwa natin yung kapagsanan. Dahil nga doon sa, diba, si DJ Ronnie may tape, Batangas. Tape. Ano din yan, nasa plano, na mag-ano kami, manufacture ng coffee. At yung burger, mga ganyan na galing sa ating mushroom. At napakarami, baga yung aming general manager, galing siya ng cooperative, executive assistant ni dating CDA chairman. Kumbaga, ang utak niya talagang parang hindi siya titigil. At ang pangarap na within 5 years maging billionaire cooperative ang Wounded Soldiers Agriculture. Wow! Kung sakali, kauna-unahang bilyonaryong kooperatiba na pinatatakbo ng may kapansanan. DJ Ron! Yo! Pwedeng pagdating mo by June, diyan kaya tayo Pwede. Mag-General Assembly. Pwede ba kami doon sa farms na Nasugbu pag-uwi ko sa June? Pwede ba tayo doon? Well,
Sir, welcome na welcome at makita nyo ano yung mga aming Sige. ginagawa doon. At Oo. ito ang isa pa sa aming nangyari sa Wounded Soldiers Agriculture Farm at maging para sa ating mga may kapansanan na siya Sige. ay maayos. Oo. Talagang patayan. Oo, pakilista mo na. Pag-uwi ko by June, andyan kami sa farm mo, ha? No Ang problem. mabini. Okay. Ang mabini, siyempre. Ang mabini, kalapit lang eh. Dapat nga talagang tayo magtulong-tulong dyan. Yeah. Correct. Okay, sir. Ang huling tanong namin sa iyo for this issue, for this segment, ano ngayon sa iyo ang ibig sabihin ng isang magiting na sundalong Pilipino? Okay. Para sa akin, ang isang magiting na sundalo ay hindi po tayo matatapos sa pagiging magiting sa pagdepensa sa ating bayan, sa loob man niya ng ating bansa, sa labas ng ating bansa. Huwag tayong hihinto. After serving the armed forces for almost 38 years, ay patuloy tayo. Yun ang panawagan ko na ang pagiging magiting ay hindi natatapos. Kung tayo ay mayroong kapansanan na, nagkaroon ng kapansanan, ang pagiging magiting ay marami po tayo pwede na gawin na makakatulong sa ating mga kababayan. At ang pagiging magiting, hindi lang po yung nakikipagpakbakan. Ang pagiging magiting po para sa akin, magiting kang harapin, lalong-lalo na ang paglaban sa kahirapan, lalong-lalo na mga ating gustong mangyari sa sektor natin, na tayo talaga hindi laging parang second, it's a pera, ganyan. Pero dahil lang sa, dito na kayo, tayo, yung mga kasama na talaga nagsumikap noon pa, sabi ko nga sa mga bago, handyan yung mga talagang naghawan ng ating daan para ang sektor na may kapansanan ay malwan na maging buhay. Hindi pa na ngayon natin nare-realize yan. Pero darating yan because of yung mga dati, na sabi ko nga, dapat kahit paano naman, naririnig natin, nababanggit natin, na kung wala sila, walang Romel Bolagcaster San Pascual, dahil lang sila yung aking naging tinutukan, tinignan upang maging inspirasyon ko bilang isang may kapansanan. DJ Ronnie, thank you, and CM Gina. Alam mo, CM Romel, kami ni Doc Gina at sa buong inklinasyon, dinideklara namin na ikaw ngayon simula sa hapong ito, isa sa mga general ng sundalong may kapansanan sa Pilipinong may kapansanan. Ikaw na si General Romel San Pascual. Congratulations at saludo kami sa tapang mo, sir. Saludo kami sa iyong determinasyon, pananampalataya at pananalig sa may kapal at paniniwala sa Pilipinong may kapansanan. Mabuhay ka, General Romel San Pascual. Thank you rin, very much. Doc Gina. Okay, yeah. Very good. Yes, Doc Gina, your final words. Go ahead. Yeah, nagpapasalamat kami CM Romel sa pag-unlak na bumisita sa aming programa ngayong hapon. At sana nga mas maging madali at magkaisa tayong lahat para may push ang mga polisiya na dapat nating gawin or ma-accomplish sa loob ng 3 taon. DJ Ron, magandang hapon para sa ating mga viewers at maging sayo. Thank you very much. Bago po tayo magpunta sa ating mga sponsors, ang aming pong taus-pusong pasasalamat kay General Romel San Pascual at sa lahat ng Pilipinong sundalong may kapansanan na hindi nagpapatalo sa kanilang kapansanan. Tama po si General Romel San Pascual. Sinabi niya na hindi lamang sa labanan na pisikal ang pagiging magiting. Ang kanilang ginagawa ngayon, lahat ng sundalong may kapansanan, sinasaluduhan ng inklinasyon. Kaya sana po kayo mga sundalo namin, tanggapin ninyo yung mumunting saludo namin sa inyo na hindi kayo sumuko at hindi kayo sumusuko na ipaglaban po ang inyong mga kababayan sa inyong sariling paraan ngayon. Kaya saludo po kami sa inyo at salamat kay Director Ina sa pag-iisip ng ganitong episode. Napakagandang napakinggan natin ang sentimiento ng ating mga sundalong may kapansanan na hindi tumitigil
Alam po ninyo, kung wala ang mga sundalo natin, wala tayo ngayon dito. Hindi mapayapa ang daigdig natin. Hindi tayo, kaya araw-araw dapat sana ipagdasal natin yung ating mga sundalo dahil sila ang namuhunan ng buhay para meron tayong mapayapang Pilipinas ngayon. Kaya salamat sa pagkakataon na kami ni Doc Gina ay nakasilip sa iyong maganda at makulay na buhay, Caromel. At sa nga alam ko, marami pang mga susunod na mga kwento tayong maririnig sa ating mga sundalong Pilipinong may kapansanan. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Inklunasyon, ito po si DJ Ronnie kasama si Doc Gina, nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, at Inklunasyon, inklusyon, now na! We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.